Kaya sawing kapalaran ni Manalo, hindi siya nabautismohan ng tamang bautismo eh. Ang nagbautismo sa kanya, paring Katoliko nung bata siya. Tapos binautismohan siya sa Christian Alliance. Eh, sa demonyo rin para sa kanya. At saka tapos kahuli-hulihan sa Badista. Eh sa demonyo rin ang Sabadista para kay Manalo. So ang nagbautismo sa kanya, mga iglesyang sa demonyo para sa kanya, no? Mga kaibigan, yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating programang Expose the Truth. Kung bakit po mga kapatid, ay may nagtanong po kasi sa atin dito sa ating programa na ganito po ang kanyang komento. Brother Esel, sana mapansin mo po, ano po ba ang ibig sabihin ng Psalms 51 verse 5? May kasalanan na nga ba ang sanggol kaya kailangan sila binyagan? Sana mapansin mo ulit. Salamat po. Yun po ang kanyang komento mga kaibigan. Isa pa, ganito ang kanyang komento. Sabi niya, sana po ay masagot ninyo ang aking tanong. Kung ang kasalanan ay hindi namamana, ano po ang kahulugan ng Roma 3:23? Yan po ang gusto ko pong liwanagin natin dito sa ating programa mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng video ng ating kapatid na Eli, naway makatulong sa kaliwanagan ng iyong mga katanungan. Narito po ang video ng ating kapatid na Eli. Bago po natin bigyan ng komento itong mga nagkomento sa atin, panuorin muna natin ang video ng ating kapatid na Eli. Tanong ko na lang po, yung galing po sa aking anak na 9 na taong gulang. Siya po kasi pinagbabasa ko ng pambatang Biblia. Tapos itong nakaraang linggo, nakaraang buwan, nakakapanood po siya ng tungkol sa nasa sinapelikula na tungkol sa buhay ni Jesus Christ at ni Juan Bautista. Tinatanong niya po sa akin, bakit daw po binautismohan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus, hindi naman daw po ito nagkasala. Ilog po, Brother Eli, salamat po. So, isa ito sa mga pinagbabatayan ng mga Iglesia Katolika dyan po sa punto por punto na kaya binabautismuhan nila ang bata dahil yan daw ang utos. Dahil sinasabi natin na ang bata ay hindi dapat bautismuhan dahil po ang bata ay wala pang kasalanan. Ang bautismo po ay para sa pagsisisi. Pero ang isinusumbat nila, bakit si Jesus? Wala naman siyang kasalanan. Nagbautismo. Yan po ang kanilang isinusumbat. So, pakinggan natin ano po ba ang sagot ng ating kapatid na Eli tungkol po rito mga kaibigan. Amat din po kapatid na Edwin. Kapatid na Daniel, may mga putol sa akin ng dating eh. Bakit binautismohan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo? Yung kaduktong hindi ko nakuha kapatid na Daniel. Opo, bakit daw po binautismohan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesucristo gayong hindi naman po nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo? Kapatid, unang-una, kapatid na Edwin, ikaw na bahalang magpaliwanag sa anak mo, no? Ang Kristo kasi, ang ultimate na magiging kalagayan niya, makasalanan siya. Yun ang ultimate. Mapapako siya sa krus na inaaring makasalanan. Although hindi siya nagkasala kahit kailan. Pero yun ang magiging ultimate goal niya. Mamamatay siya na parang siya ang makasalanan. Basahin natin ang 5:21 ng ikalawang Korinto. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ayon. Inari siya na may sala dahil sa atin. In fact, nung siya ipako sa krus, representasyon siya ng lahat ng taong makasalanan
na masasakop ng kanyang pagkatubos. Kaya, inaari siyang makasalanan sa harap ng Diyos para matubos niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga sinabi ng Biblia doon sa Roma 6:4. Basahin natin, kapatid na Daniel. Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Ayon, tayo ang wika ni Pablo sa mga unang Kristiyano, nalibing kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Tingnan mo, kalakip na tayo sa kamatayan ni Kristo. Doon sa krus, anong sentido tayo kalakip na namatay ni Kristo sa krus? Kasi tayo nga ang inire-represent niya sa krus. Kaya nung mamatay siya sa krus, kalakip niya tayong namatay doon. Gaya ng sabi ni Pablo sa isang talata ng 2 ng Kolosas, kapatid na Daniel. 2:20 ng Galacia. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Ayun, doon sa punto, ako'y napako sa krus kasama ni Kristo, sabi ni Pablo. Hindi lang naman siya, lahat ng tao na makasalanan, na maniniwala kay Kristo, is presumed na kasama niyang napako sa krus. Dahil ang ultimate goal ng pagkasugo kay Kristo ay siya ang kumuha ng ating lugar. Yung pagkapako niya sa krus, yun larawan ng kamatayan ng lahat ng taong makasalanan. Kasi ang hustisya, kapatid na Edwin, ang makasalanan mamamatay. Yun ang sabi ng hustisya ng Diyos. Sa Ezekiel 18:20, ganito nakasulat doon. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. So, nakadikri na yun You are destined to die pag ikaw ay nagkakasala. Kaya, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Yun ang parusa. Kagaya ng sabi kay Adan, pag kumain ka niyan, mamamatay ka. Si Kristo nakatakdang mamatay. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi dahil aakto siya na tutubos sa ating mga kasalanan. Kaya lahat ng makasalanang sumampalataya, is presume na kasama ka ng napako ni Kristo. Kaya sinabi ni Pablo doon sa 4 ng Roma, tayo nga'y nangalibing. Di ba yung si Kristo nung mamatay sa krus nilibing? Tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo. So yung palang bautismo, larawan ng paglilibing yon. Paglilibing ng namatay dahil sa kasalanan. Yan ang mga tawag doon, kung matatawag yun na allegory o pagtutulad, yung kanyang kamatayan sa krus, namatay tayo kasama niya. Nung tayo ay bautismuhan, nalibing tayo, nakasama niya. Na kung paano ang wikan si Kristo na buhay na mag-uli, ganun din naman tayong nabautismuhan, lalakad sa pagbabagong buhay. Itong mga ito, mga simbolismo ng spiritual, na may spiritual significance para sa atin. Ngayon, si Kristo, tama yung tanong nung anak ng kapatid na Edwin. Napakatalinong tanong. Bakit naman siya binotismuhan? Hindi naman po siya nagkasala. Tama yun, nasa 1 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 22.
na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kaniyang bibig. Kahit kapirasong daya, kasinungalingan, walang nakita sa kanya. Siya hindi nagkasala. Saksi pati si Pilato eh. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ba't niyo gusto siyang ipapatay? Sabi ni Pilato sa mga udyo. 2 beses siyang nagsalita. At atubili si Pilato na sintensyahan ng Panginoon Kristo. Kasi wala akong makitang karapat-dapat sa kamatayan sa taong ito. So, it is as established fact in the Bible. Walang kasalanan siya per se sa kanyang sarili. Pero, he will suffer the consequences of sins kasi tutubusin niya tayo. He will take our place. Kaya, para yun ay makumpleto niya, kailangan siyang bautismuhan. No? Babautismuhan siya kasi ipipresume siyang makasalanan eh. Babautismuhan siya. At yun, ang sabi ni Kristo, para maipakita ang kabuuan ng susundin ng taong maliligtas. Basahin natin ang 13 ng Mateo sa Kapitulo 3, kapatid na Daniel. Nang magkagayoy, naparoon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Datapwat ibig siyang sansalain ni Juan na nagsasabi, "Kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparirito sa akin?" Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, "Payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran." Nang Ayan. magkagayoy, Sabi ng Panginoon Kristo, nung ayaw siyang bautis, siguro nanliliit si Juan, biro mo, siyang bautismo eh. Si Juan nagkakasala, yung bautismohan niya, wala namang kasalanan. Kailangan ako ang bautismohan mo, sabi niya, kasi yung bautismo ni Juan, ang intention talaga nun, pagpapatawad ng kasalanan. Yun ang unang-unang sinabi ni Juan. Magsisi kayo, sabi niya, magbautismo, sabi ni Juan. Kaya ang mga tao nagpupunta sa kanya, magpapabautismo para mapatawad ang kasalanan. Kaya nung dumating ang Panginoong Hesukristo, sabi ni Juan, kailangan ako ang bautismohan mo dahil ako makasalanan eh. Tapos ikaw itong napaparito para ako'y bautismuhan, sabi niya. Sabi ng Panginoon Kristo, payagan mo ngayon. Gawin mo, pamayag ka, bautismohan mo ko, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So, yung pagbabautismo ni Kristo is a demonstration o pagpapakita ng halimbawa na dapat ganapin ang buong katwiran. Kasama yun sa gagampanan ng tao na kanyang tutubusin na gaganap ng buong katwiran, kailangan mabautismuhan. Ang makasalanan, kailangan mabautismuhan. So yung kanyang ginawa, hindi dahil nagpabautismo siya, dahil may kasalanan siya, kundi nagbibigay siya ng halimbawa. Ipapakita siya ng halimbawa. Para rin yung hapunan ng Panginoon. Yung hapunan ng Panginoon, pagpapakita ng halimbawa yon kung ano ang dapat mangyari sa pagsasama-sama ng mga apostol. Kaya pagkatapos na maghapunan sila, doon sa Kapitulo 13 ng Juan, sinabi ng Panginoong Jesus na binigyan ko kayo ng halimbawa. Pagkatapos ng hapunan, binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Na kung paano hinugasan ko ang paa nyo, maghugasan din kayo. Kung paano sinubuan ko kayo ng tinapay, magsubuan din kayo. Ang kahulugan pa nun, pala noon sa katapus-tapusan sa 34, kung paano inibig ko kayo, mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. So yun, pagpapakita ng halimbawa, yung
paghugas ng paa, may spiritual significance yun. Hindi ka literal na huhugasan mo paa ng kapatid o kaya literal mo susubuan ng tinapay. May spiritual significance na yun ang hindi nakukuha ng mga iba. Ang tinitignan yung literal, pero yung spiritual side doong ginagawa ni Kristo, hindi naintindihan ng marami. Ganon din naman yung pagpapabautismo. Ang pagpapabautismo ni Kristo is symbolic ng pagtupad ng buong katwiran, sabi niya kay Juan. Payagan mo. Dahil yan ang nararapat sa atin, ang pagtupad ng buong katwiran. Ikinalulungkot ko, kapatid, hindi ko lang pwedeng mapalampas. Si Manalo hindi nagpabautismo. Kasi paniwala niya, walang mas mataas sa kanya para magbautismo sa kanya. Maling paniwala yun. Sabi ni Juan, yung dumarating pagkatapos ko, nalong dakila kay sa akin yun. Di man ako karapat dapat magdala ng panyapak ng kanyang paa. At dun sa isang ebanghelyo pa, di man ako karapat dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Ni yung tali ng tsinelas o sapatos ni Kristo, hindi ako karapat dapat, sabi ni Juan. Pero ang Kristo sa pagpapakumbaba, nagpabautismo siya kay Juan. Hindi kagaya ni Manalo, wala ikaw magbabautismo Wala rang magbabautismo. Ang pagtuturo rito, kaya ayoko kitang bigyan ng karapatang magtanong ng dalawa kasi maaaring mahaba ang isang tanong, ang paliwanag. Ang pagtuturo rito sa amin, pagkatapos ni Kristong mabautismuhan sa ilog ng Jordan, meron siyang ganitong sinabi sa mga apostol sa Lucas. Basahin natin ang sinasabi ng ating Panginoong Sukristo. Ebanghelyo ayon kay Lucas. Sabi niya, mayroon akong isang bautismo upang ibautismo sa akin. Gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap? Pagkatapos palang mabautismohan siya sa tubig, sa ilog ng Jordan, nung siya'y nangangaral na, nung mga panahon na yon, noon din siya nabautismuhan. Bago siya mangaral, nabautismuhan na siya ni Juan Bautista. Ngayon, ang sabi ni Lucas doon sa 3 ng aklat ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 23, si Jesus ang wika, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo, ay may gulang na 30 taon na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Kaya nung mag-umpisa pa lang mangaral ang Panginoong Jesus, pagkatapos na siya ay mabautismuhan, mga 30 anyos siya. No? Noong sa kasalukuyan ng kanyang pangangaral, sa kapitulo ng Lucas, diyan sa aklat din ni Lucas, sabi niya, meron akong bautismo na ibabautismo sa akin. Sabi niya. At gaano ang aking kagipitan hanggang sa ito'y maganap. Maaari hindi alam ng marami, si Kristo pala 2 ang bautismong dadaanan niya. Binibigay ko lang sa yung parang palaisipan, kapatid na Edwin, na pagkatapos ng bautismo sa tubig, symbolic ng paghuhugas ng kasalanan, meron pa siyang isang bautismong dadaanan. Kaya nung nakikipag-usap sa kanya ang mga apostol, nung panahon na yung 2 apostol may hinihingi na kung pwede raw sa kanyang kaharian, silang magkapatid na apostol ay paupuin ni Kristo sa kanyang kanan at saka sa kanyang kaliwa. Basahin natin ang 10:35 ng Marcos. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, Ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, Ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami
ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin? Tanyo ha, mga kapatid, ito, maaaring hindi naintindihan ng karamihan. Nung humiling yung dalawang apostol na pagdating sa arian, ako sana nasa kanan mo, yung kapatid ko nasa kaliwa. Maganda yung ano nila, kahilingan. Ako parang hindi ko mahihiling yun dahil hindi naman ako karapat-dapat. Pero sabi ng mga apostol, kung pwede, upuin mo kami, magkatabi kaming magkapatid. Talaga yung diwa ng magkakapatid, magkakampi. No? Sabi ng Panginoon Kristo, hindi nyo nalalaman kung ano ang inyong hinihingi. Sabi niya, makakainom ba kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan ba kayo sa bautismo? Ang pagkakatranslate, na ibinautismo sa akin. Mali ang translation Kasi bautisado na ang mga apostol nitong panahong ito No? Bautisado na sila Pero meron siyang tinutukoy na isang bautismo, natatanggapin niya pa yung bautismo na yon. Kaya, yung iinuman kong saro, makakainom ba kayo doon? At sa bautismong ibabautismo sa akin, mababautismuhan ba kayo? Ibig sabihin, kalooban ng Panginoong Kristo na yung sarong iinuman niya, inuman din ng kanyang alagad. At yung bautismong isa pang bautismo na mangyayari sa kanya, gusto niya, mabautismuhan din ng mga alagad doon. Yan. Parang food for thought sa'yo, kapatid na Edwin. Siguro for the first time na-encounter mo ito. Kaya, hindi lang isang bautismo ang makikita mong nagampanan ni Kristo. Bautismo sa tubig, representasyon ng isang halimbawa sa sumasampalataya na dapat siya'y magpabautismo. At isa pang bautismo pagkatapos noon, bago siya mamatay. Mababautismuhan siya noon. Ayun. Sana meron kang ideya, kapatid na Edwin, sa naging sagot ko sa iyo. Okay po. Yan, kapatid na Edwin. Yan. Sana ay patuloy po kayo na makinig sa ating mga Bible study Monday to Thursday. At pag Friday po, meron po tayong ganitong Bible exposition. Maraming salamat po, kapatid na Edwin. Hanggang sa susunod. Salamat po for joining us. So ayan po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong na bakit po binautismohan o nagpabautismo si Kristo samantalang ang bautismo ay para sa pagsisisi, no? Bakit si Kristo hindi naman siya nagkasala? Bakit siya binautismohan? So maliwanag po yung binasa ng ating kapatid na Eli, mga kaibigan, doon po sa Mateo chapter 3 na pagsagot ng Panginoong Jesucristo ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katwiran. So, yun pala ay mga kaibigan, dapat ganapin ng isang sumasampalataya na magpabautismo. At yun po ay ginawa ng Panginoong Jesucristo bilang halimbawa na yun din ang ating dapat gawin. Kung si Kristo nga na walang kasalanan ay nagpabautismo, sino tayo upang hindi magpabautismo, mga kaibigan? At tungkol po doon sa katanungan ng ating kaibigan na nagtanong, na sabi niya, sana po ay masagot ninyo ang aking tanong, kung ang kasalanan ay hindi namamana, ano po ang kahulugan ng Roma 3:23? Dito sa Roma 3:23 na kanyang ibinigay na talata, mga kaibigan, ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot
sa kaluwalhatian ng Diyos. So ayon sa talata, walang tao na hindi nagkasala o walang tao na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil ang lahat ng tao ay may sala. Yan po ang ibig sabihin, mga kaibigan. Kaya ang pinapalabas po ng ating kapatid na nagkomento, pati rin sa mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, dahil daw namana natin ang kasalanan ni Adan. Mali po yung salitang namana. Hindi po, mga kapatid. Ang kasalanan hindi po namamana. Ang namamana po sa magulang, mga kaibigan, hindi po kasalanan. For example, ako may kotse, may bahay, may lupa, yun po ang ipinamamana. Yun ay dahil pinagtrabahuan ko yun ay aking pagmamay-ari, ipinamana ko sa anak ko, yun ang mana. Pero yung kasalanan, ang lupit mo naman magulang kung pamanahan mo yung anak mo ng kasalanan. Hindi po mana ang tawag doon. Bakit po tayo ay hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos? Dahil po tayo ay lahat tayo ay nangagkasala. Alam niyo, mga kapatid, kung bakit tayo po ay nanggaling sa balakang ni Adan. Bago po tayo na ilabas o bago po tayo naging tao, yung ating ama o yung ating pinanggalingan na laman, flesh, na Adan, ay nagkasala na, makasalanan na. Kaya nung tayo po ay naipanganak, yung karakter, no? Yung nature ng laman ni Adan ay na-transfer sa atin. Kaya tayo po ay kung ano po yung katawan ni Adan na walang kaluwalhatian na sa Diyos dahil nagkasala siya, yun ay nakuha natin dahil tayo po'y nanggaling sa Kanya. Gaya ng isang kalamansi, mga kaibigan. Kung yung buto ng kalamansi ay i-transfer mo at patubuin mo at yun po ay mamunga, kung ano po yung karakter, nature, yung kalamansi na pinanggalingan, ganun din makukuha yung buto kasi galing sa Kanya. So ganun po ang nangyari, mga kaibigan. Kaya tayo po ay nadamay po tayo doon sa nature o naging kabayaran ni Adan. Hindi po mana yon, mga kapatid. So sana po ay maliwanag sa mga nagtanong sa atin. At kung meron pa po kayong mga katanungan, follow-up question, mga kaibigan, ay pwede po kayong magtanong ulit at bibigyan natin ng liwanag o kaliwanagan ang iyong mga katanungan, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, kaibigan. Maraming salamat po sa lahat na nakasuporta dito po sa aking munting channel, SLTV, dito po sa programang Expose the Truth. Maraming salamat po sa inyong laging pagsubaybay at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, bilang support nyo na sa akin, mga kaibigan, ay mag-subscribe na po kayo sapagkat napakahalaga po na ating malaman ang mga totoong aral ng Biblia. Dito po sa aking programa, mga kaibigan, marami pa po tayong mga dapat i-expose na aral na dapat malaman ng taong bayan sapagkat bihira lamang po ang makikita natin dito po sa YouTube na ganitong klaseng pag-aaral na talagang salita ng Diyos ang sinasabi. Hindi tulad po sa mga ibang relihiyon o ibang sekta na panay po ang kwento ng mga iba dyan, mga kaibigan. At sabi pa nga ng mga iba, dahil tayo ay tinutuligsa kasi natin yung mga maling aral, sabi ng ibang mga nagko-comment sa akin, isang Katoliko, ganito po ang sabi niya, ni kapatid na Kent Daryl
I'm Catholic and I respect all religion. God bless, sabi niya. So, para sa kanya, ayaw niya yung ganitong klase ng pamamaraan ng pagtuligsa sa mali. Pero, mali po yun mga kapatid, na irespeto po natin ang mali. Kung tama po ang sinasabi ng mga iba, irespeto mo. Kahit hindi mo siya kapanalig. Basta tama at galing sa Biblia, kailangan natin irespeto mga kaibigan. Pero kung sa aral na mali, baluktot at ginagawang minamali ang tama, hindi dapat irespeto yan mga kapatid. Sapagkat marami na pong mga Katoliko ang lumayas sa pagkakatoliko sapagkat nakita nila ang katotohanan sa banal na kasulatan at lumayas sila kasi walang kasiguraduhan ng kaluluwa o kaligtasan ng kaluluwa dyan. Actually mga kaibigan at mga kababayan, napakaraming nagko-comment dito sa akin na lumayas na dyan sa pagkakatoliko, mga kapatid. Isa na po dyan si Carl Angelo. Sabi niya, Katoliko ako, sakristan, pero gusto ko na maglipat ng relihiyon. Unbiblical kasi yung doktrina ng Katolik. Klarong-klaro na kasi na against sa Bible yung mga practices ng Katoliko. Tama po yun, kapatid na Carl Angelo, na talagang yung practice ng Iglesia Katolika napakalayo. Malapit na naman ng araw ng mga patay, mga kaibigan. Yung practice nila na magwisik-wisik sa mga nitso, pag ito ay mahirap lang, maliit lang ang bayad, wisikan lang ng holy water daw. Wisik-wisikan lang. Pero pag mayaman yung namatay, talagang pari yung pumupunta, may pausok-usok pa na incense, mga kapatid. At may karpe-karpet pa yan. Dito makikita mo, ang hindi talaga maganda yung practice ng Iglesia Katolika, mga kapatid. Malayo po sa katotohanan. At isa pa dyan ay wala yan sa Biblia, mga kaibigan. Yung ipagdasal mo ang mga patay, wala po yan sa Biblia. Hindi po aral ng Biblia na dapat ipagdasal ang mga patay. Kasi ang kaligtasan, mga kaibigan, tulad po yung sabi tanong ni kapatid na Gemaro Mayo, ganito po ang kanyang katanungan. Sagutin ko na po dito, mga kapatid. Brother, God bless. Kapag ang hayop ay namatay, saan mapupunta ang kaluluwa? So, totoo mga kapatid, lahat ng mga nabubuhay may karamdaman, ibig sabihin may kaluluwa. Mapahayop man, mapaibon, isda, tao, pag nakakaramdam yan, ibig sabihin may kaluluwa. Ang pakiramdam kasi, yun po yung kaluluwa. At yung hayop, mayroong kaluluwa, mga kaibigan. Pero hindi po tulad ng tao. Wala pong kaligtasan ng kaluluwa ng hayop. Ang ililigtas lamang po ng Diyos ang mga tao lang. Kasi kung basahin po natin ang Biblia, doon po sa John chapter 3 verse 36, mga kapatid, ganito po ang sinasabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Maliwanag po dito, mga kapatid, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung kay Kabornok, okay siguro maligtas kasi hindi kailangan ng pananampalataya pero sa mga hayop, mga kapatid, hindi po sila maliligtas kasi napakaliwanag sa talata na
ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. So, yung sumasampalataya lamang po ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung hayop, kapatid, meron man silang kaluluwa, kasi may pakiramdam naman sila, hindi naman sila sumasampalataya sa Diyos, no? Na tulad ng tao. Napakaliwanag dito na ang hindi sumasampalataya o tumalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. So pagkatapos ng kamatayan ng mga hayop, mga kaibigan, wala na. Kung sa Biblia po natin ibabatay, ano? Ayon po sa ating binasa. Dahil ang pananampalataya, yun lamang po ang susi ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya ito po malayo yung sinasabi ng Iglesia Katolika na yung patay doon sa purgatorio o yung namatay na nakaburol na gumagawa sila ng nobena. Hindi po totoo na yung namatay ay maligtas sa pamamagitan ng nobena o malilinis pa. Kasi ang pagkalinis ng kasalanan, mga kaibigan, hindi sa pamamagitan ng pagdasal sa mga patay para yung mga nasa purgatorio ay malilinis sa pamamagitan ng dasal ng iba. Hindi po. Malilinis ang kasalanan ng tao, mga kaibigan, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sa ating pakikinig sa aral ni Kristo, doon po tayo mababago, doon po tayo malilinis, mga kaibigan. Hindi sa pamamagitan ng panalangin ng iba. Kasi, mga kapatid, kung ganun po ang mangyayari na pwede mong ipagdasal ang mga namatay na, ibig sabihin, walang silbi yung sinabi ni Apostol Pablo na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tayo'y maligtas. No? At dito sa ating binasa sa John 3:36, na sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa anak ng Diyos, saka lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yung patay hindi na po magkakaroon ng paniniwala sapagkat patay na po sila, kasi ang paniniwala manggagaling sa pakikinig. So, yung mga hindi nakapakinig sa salita ng Diyos, wala na po tayong karapatan sabihin na sila'y maligtas pa o sila'y hindi na po ligtas. Ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang Diyos ang humahatol sa labas ng iglesia, mga kaibigan. Pero ang ating sinasabi, ang kaligtasan ay yung mga nananampalataya sa anak. Napakaliwanag po yan, mga kapatid. So yan po ang masasabi ko o sagot ko sa iyo, kapatid na Gemaro, sa iyong katanungan. At yung sinabi, tanong pa ni kapatid na Edita Bumahit, sabi niya, tanong ko lang, Brother Eli, so ibig mong sabihin lahat ng ibang simbahan, kayo ang tama, kayo lang ang maliligtas kung may rapture? Kapatid na Edita, wala na si kapatid na Eli. So dahil dito sa video ko nagtanong ka, ang totoo po, mga kaibigan, ay ang Panginoong Hesukristo. Siya po ang katotohanan. Ang kapatid na Eli, binabasa lamang po niya ang aral ni Kristo. Na yung aral ni Kristo na kanyang binabasa, yun po ang totoo. Yun ang kaligtasan. Kahit saan ka, kapatid, kung yung aral ni Kristo ang iyong sinusunod, sinasampalatayanan, may pag-asa kang maligtas. Kasi napakaliwanag po, mga kaibigan, na ang kaligtasan si Kristo. Yung aral ni Kristo. Na yun po ang ipinapangaral ng Iglesia ng Diyos o ng MCGI, mga kapatid. Wala pong sariling doktrina o wala pong sariling aral ang Iglesia ng Diyos, ang kapatid na Eli.
At ako rin, mga kaibigan, wala din akong sariling doktrina o aral. Ang totoong aral ay yung Biblia, yung aral ni Kristo. Yun po kasi ang aking binabasa, ganun din ang kapatid na Eli, na aral ng Biblia po ang kaligtasan ng tao, mga kaibigan. Yun po ang maliligtas, yun po ang aagawin o irarapture pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa Iglesia Katolika, hindi po sila marapture kasi wala po sa kanila, hindi po sila naniniwala sa pag-agaw o sa rapture, mga kaibigan. Hindi po sila naniniwala, kaya hindi po sila maliligtas pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. So yung sabi ni kapatid na Carl Angelo, isa siyang sakristan, ibig sabihin marami siyang alam doon sa loob ng simbahan na practice na talagang wala sa Biblia. Kasi sabi niya, Katoliko ako, sakristan, pero gusto ko na maglipat ng relihiyon. Unbiblical kasi yung doktrina ng Katolik. Klarong-klaro na kasi na against sa Bible yung mga practices ng Katoliko. Tama po yun, mga kaibigan. Yung aral po nila napakalayo. Tulad na lamang po yung aral nila na yung babae sa Revelation chapter 12 ay si Maria daw, Queen of Heaven, nasa langit na daw, nakakorona na daw siya ng 12 bituin. Yan po ay sabi ni Darwin Gitgano. Malayo, mga kaibigan, sa katotohanan na yung babae na nakita ni Juan doon po sa Revelation chapter 12 ay si Maria. Napakalayo. At saka ang Apokalipsis, mga kaibigan, yung babae na nakita ni Juan, hindi po literal na babae yon. Hindi po literal, mga kapatid. Yun po ay simboliko ng salita ng Diyos. Aral kasi yon. Bagong tipan kasi yon. O yun po kasi yung bagong tipan, mga kaibigan. Ang salita kasi ng Diyos ay nanganganak ng taong bago. Nanganganak yan, yung anak niya, rapture kasi ang isinisimbolo doon po sa Revelation chapter 12, mga kaibigan. Hindi ko na po masyadong bigyan ng liwanag yan. So sa next video ko na lamang po ipapaliwanag ng mabuti yan, mga kapatid. So napakalayo, totoo po yung sinabi ni kapatid na Angelo na wala po sa banal na kasulatan o ang layo po yung practice ng mga Iglesia Katolika. Huwag po tayong mahalin lang, mga kaibigan, huwag po tayong padaya, lalong-lalo yung mga naniniwala sa panalangin, dasal ng mga pare, sa mga yumaong nating mga kamag-anak. Pera-pera lang yan, mga kapatid, meron po kasing bayad yan no? Kapag ipinagdasal nila o winisikan nila yung mga nitso, may bayad yan. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag po tayong pa-hold up. Huwag po tayong palinlang sa maling turo, maling practice, maling aral. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung isa ka sa mga naniniwala sa katotohanan ng Biblia, mga kaibigan, kung meron po kayong kamag-anak nasa Iglesia Katolika, ipaabot nyo po ang video ito. Iparinig ninyo, mga kaibigan, i-share ninyo nang malaman nila ang katotohanan. At ang pinakamaganda, mga kapatid, magbasa po tayo ng banal na kasulatan. Huwag po lamang tayo makinig, lalong-lalo yung mga nagsasabing matalino daw, pero ang aral po nila napakalayo. Huwag po tayong palinlang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.